Pasok! Yeah. Podcast. Umabol, salamat. Uy, long-awaited to. Tuwing nagiinom kami nito ni Tim para, puta, podcast, ano to? Podcast material tong usapan natin. Needs volume yata. Sound check lang kami. Check. Oo, pag si Sunny, no? Oo. Minsan parang, sana na podcast natin to. Ganda ng usapan no? Parating, ano, tanga na, sana may dala akong recorder ngayon. Ayan, yun lang. Buti na lang walang gig. Pros and cons. Yeah. Ng gig. Oo. Sayang, na-cancel pero... Alam niyo kung ano yung gig niya yung team dapat ngayong gabi? Sino kasama niya? Mocha Girls. Sayang talaga yun. Iiwanan ko itong podcast. Cancel. Wala eh. Bakit na ba Mocha Girls yun? May bago na eh. Oo nga eh. May bago na Sila Jade members pa rin na. ba yun? Sino? Sila Jade. Oh, yun Andiyan pa si bago. Jade. Andiyan pa si Jade. Parang close yun. Ano pa si Jade? Pero kasi nung naalala ko, Mocha Girls parang tawag dito. Sina Mocha, diba? Sina Mocha. Tapos may mga trainee sila. May mga Yung nung time na level yon si Jade, tsaka yung si Chloe, yan. Sila yung mga trainee nun eh. Tapos ngayon, sila na yung mga main. Oo, sila na yung kumbaga. Oo, kasi yung Mga original apprentice pa ba? original Mocha Girls si May tsaka si Jane. Si Jade. Silang Jane, tatlo lang. ano, Jane trainee Santiago. Hindi, talaga? Jane Santiago. Jane. Talaga ba? Jhane. Tsaka Tapos si May Fran. de la Sabi Serna. spelling nun. Si Franz. Actually, medyo late addition na rin si Franz. Talagang fan tayo ng Mocha Girls. Mocha Girls. Bakit? Ano, ginugugel mo ba ngayon? Hindi. Yung video yung Ano pa rin ba si Mocha sa kanila? Hands-on. Affiliated? Hands-on. Hindi Parang hindi na ata, no? Hindi na. Physical or ano? Hands-on. Oo. Pero yun, as usual naman sa mga groups na ganyan, hindi lang sa girl group, may mga generation. Siyempre, tutuloy nila yan. Malakas eh. Kahit paano, isa sila sa mga naunang ganong klaseng groups, performers. Tsaka brand name na... P-pop yan ba? Oo. Ang Mocha Girls, P-pop yan. Oo. And first time ko sila napanood nung last na gig. Sa Tagaytay. Yung sa Tagaytay. Santa Rosa, Laguna. Laguna lang. Okay. Hindi sa dami kasing syempre pangit yung connotation sa kanila. Pero actually, if you look at it in a performer kind of way, galing sila. Pare, dancers talaga sila, magaling dancers. Talaga. Energy-wise, nandun. Magaling kumanta. Actually, magaling Sayaw. Sayaw sila. Regular kami dyan na nabanggit Cowboy ko na Green. dito sa Blue Wave pa nun sa may MOA. Sa mga pagal. Tuwing Wednesday, alam ko pa yun, kami ng mga office mates kayo. Puta mo ngayon sa Blue Wave. Ayos din. Pero syempre, nandun pa rin yung pagka-naughty at Siyempre. Yun yung brand nila eh. Maganda doon team eh. Sila, parang may team sila ng for production. Kasi yung banda, sila pa rin. So, Noon naman, bit-bit nila lahat ng kung ano man yung production crew nila. may kumpleto pa nga eh pagdating dun. Although full setup naman dun sa venue na napuntahan ko. Pero may dala silang sarili nilang setup. So talagang Like yung mga monitors, Yeah. in-ear monitor. Hindi sila house- naka-in-ear? house, House? Talaga? Nagdadala sila ng house speakers. Professional pa rin talaga. No? Oo naman. Hindi yung lang talaga. Sex sells. Yeah. Actually, yun ang una kong impression. Siyempre, tingin ko lahat naman tayo. Pero, nung napanood ko, na-impress ako eh. Tapos, Totoo yun. kaya nila mag-carry ng show na hindi lang... Nakakatawa sila in person na. Ako, bumibenta sa akin yung jokes eh. Kahit na minsan kalokohan eh. Pero ang galing na ako niya. Kaya nga. Tapos nagpresenta ka nung... Usually nagpapaakyat sila eh. Usually nagpapaakyat sila. Volunteer. Volunteer. Tapos nakakatawa kasi
they make it a point pala talagang sino yung mga single ditong guy. Single walang asawa, bawal talaga. May asawa, may partner. Naninigurado. Oo, isip ko, siguro may nangyari na, ewan ko Na sinugod or something. May nangyari na ba sa history nila na? Parang wala. Regular. Ofasinado niya. Baka alam mo, baka may Jane nangyari. pa lang ako, Jane and May pa lang yung batch ko nun, first batch. Baka may nangyari na dati na nasugod sila. Ang galing kahit si Mocha. Yung, kasi kasama pa nila mag-perform si Mocha. Hindi, as in, suki talaga kami dun sa Blue Wave kasi yung banda ni Mitoy, yung nanalo sa The Voice season 1. Yung Drivers. D-R-A-Y-B. Ganun mo talaga i-pronounce yun. Drivers. Drivers. Mitoy yun ting. Doon, every Thursday naman sila doon. Sa Blue Wave. Oo, sa Blue Wave. So, galing Galang. Tuwa. na-amaze ka. Oo. Pero ikaw, ano mo doon? Front act? Back to back kami. May kasama akong group. Tapos back to back namin sila. Yeah. Pero hindi, actually 3 sets kami doon. Sila 1 set lang. So gitna ng second and third set. Yan. Sinandwich nyo sila. Parang ganon. Parang Sarap pa rin yan. No filter dito, Tim. Sandwich ba na banda yan? Sila mismo, isa sandwich. Hindi ko gets Ano ba yun? Ano ba to? Metaphor ba? Hindi ko gets Ano pa rin yun? Jump back, nandito si Tim, oh. Yun. Naka-live ba? Live ba tayo? Hindi. Sa lang, sa Recorded lang. recorded lang. Gusto mo ba i-live? Hindi. Okay lang. Okay lang daw. Ayos naman. Ano yan? Nag-ano na lang din to. Namunga. Oh. Dito ganito, nagsisimula kami parang direkta sa PC, walang mixer. CCTV. Parang napanood ko yun. Napanood ko yata. Yung mga pilot. Yung mga luma. Ayos. Evolving naman. Season 1. Sa awa ng Diyos. Ganun naman kahit naman saan Kaya, hindi. Ano lang naman kasi, libangan. Ito, pag-inom. Ako kasi mga high school tropa pips kami. Used to be bandmates. Pero usually may naiiwan talagang hindi nagtutuloy. Dumalan din ng maaga. Nauna yung Deposito. Oo. Ano yan? Metaphor din yun, no? Medyo mabagal ako sa ganyan, bro. Hindi ka na talaga kami, mataling haga. Uy, tanongin niyo na si Tim. Diba? Nagpa-practice tong mga to. So, team, May salamin kami. diskarte o diploma? Ito, honestly, hindi ko alam yung, marami akong nakikitang, post, hindi ko alam Medyo enlighten nyo ako dyan sa But may... Background, anong background? Ako rin Wala rin ako. Pero marami akong nakikita. May itong parang ano ba to? Nagkiklaim na mayaman Okay. na vlogger. Oh. So yun yung niya na tinanong siya, diskarte o diploma, ganun. So naging issue yun pare sa sa social media. Na ang niya sa side niya diskarte daw. Ano gagawin mo sa diploma kung Correct. something kung diskarte kung basta ganun. Yun. Na-viral siya. Na-viral siya. Controversial parang. Pero iba-iba kasi Dito kasi sa atin, sobrang pa rin ang education. Di ba? Yung classic. Madaming ang comment. Siyempre, diploma muna. Tapos, follow yung diskarte. Siyempre, di ba? Pero although, ako ang tingin ko, yung pag-post ng question na yan is either or. Diba? Hindi pwedeng mauna to. Tapos, I think, yun yung premise ng question. Parang kung pipili ka, wala kang diploma pero madiskarte ka. Hindi ka or yun nga, may diploma ka pero wala. Depende siguro sa kung ano yung naging mo sa buhay. Circumstances. Oo. Diba? Pwede. Hindi mo masasabing, tanga na, diskarte kahit di na magkaroon ng... Tsaka Brad, sobrang kahit sabi mo hindi totoo, sobrang laking impact ng swerte. Yup. Ayun. Isa pa yun. Pag sinuwerte ka sa diskarte. Hindi kahit kahit basta sinuwerte ka sa
right time, right yun, place. kung nandun ka sa... Kasi katulad ngayon, di ba? Katulad ko, yung sa mga career shifting. Hindi ka basta-basta pwede. Kasi hinahanapan ka kagad ng... Sorry. Yung out lang, yung out. Yo, thanks. Condenser. Condenser kasi ito eh. Okay. Hindi mahina ang speaking voice ni Tim eh. Okay lang nalakasan niya. Kita, ano naman? Dapat dynamic. Ilonggo kasi ito eh. Mahinahon. Mahinahon. Galit na eh. Mahinahon pa rin. Ayun. So, mabalik tayo. Either or. Ano yan, depende pa rin talaga din dun sa mismong tao. Kung ano. Pwede mo naman pagsabayin na. Yeah, pero hindi. Pwede rin yun. Pwede rin yun, bro. Kayo naman ang ideal talaga. Tsaka yun nga yung sinasabi ko yung swerte, yung kaya career shifting. Kasi katulad ito yung ano bang tawag din, bayaw. No. Bayaw. Di siya graduate. Okay. Ano siya, parang data entry lang. Inoferan siya ng trabaho nung kumpanya na data analyst. Sabi ko, puta, grab mo yan. Kasi pag lumipat ka kumpanya, hindi ka agad tatanggapin na data analyst kasi laki ka agad ng talon mo eh. Kunin mo yan. Kasi bihira yung ofera ka kagad ng ganitong posisyon. Diba? Yung sinasabi mo ang swerte. Swerte. So, kinuha niya. Hindi pa nga. Sabi ko, inofera. Sabi ko, hindi, kunin mo yan. Madali na pag-aralan yan. Nandun ka na eh. Diba? Parang sa lahat ng aspect ng buhay, ganun eh. Huwag lang sa pag-aasawa. Pag-isipan mo yun. Kasi mahirap mag-anak Iba naman yung trabaho sa panahon ngayon. Pero yung pangkabuhayan, yun, doon mo pairalin yung lahat ng analytical thinking na natutunan mo sa buong pag-aaral mo. Kumbaga, pag nandun ka na, diskartehan mo na. Sabi ko nga, lahat ng trabaho, mahirap. Diskarte mo yung papaganayo para mapadali mo yung trabaho. Yep. Pero papasok pa rin yung diploma doon kasi depende sa napasukan mong trabaho eh. Pero kung may offer ka Kung may offer ka na eh, Lobs eh. Yun yung sitwasyon na sinasabi. Sabi ko nga eh, kasi ina-apply Pero bihira talaga yun. Bihira talaga. May ina-apply na ako ngayon eh. Cybersecurity, mataas kasi mataas yung bigayan. Experience. Kung in-offer sa akin yun, sabi ko nga dun sa manager, sige, papacertify ako, magbabayad ako. Papacertify, mag-exam ako. Kailangan ko may experience. Di ba? Yun lang. Kung in-offer sa'yo on hand, wala kang certificate, sige, kunin ko yan. Ito na mismo. Andyan na. Kasi on a silver platter. Di ba? Yung diskarte mo nagagana nun, habang pag nakuha mo yung trabaho, diskartehan mo na kung paano matututunan. Pag in-offer sa'yo na kaya minsan, kunin kitang cybersecurity ship na go ka ba? Oo, Brad. Pero kasi yung sa'yo, parang kunin kitang cybersecurity pero may experience ka ba? Hindi, yun yung nila parati, Brad. Kasi sabihin mo na nga, sige magbabayad ako, gagastos ako, papacertify ako, kukunin mo ba ako? Hindi rin, diba? Sabi ka, mag-experience ka mo. Sa loob ko, experience. Pero yun nga yung pero may experience ka ba? Pero pag yung in-offer nga sa'yo, grab mo agad. Kasi madali nang matutunan. Parang kunyari, kunin na nga kita. Pag gano'n. Hindi kailangan ko ng tao ngayon, kunin na kita. Si Pao, ganyan, pre. Sa, umuo lang siya ng umuo nang wala naman siyang alam dun sa, scope ng trabaho. Kasi tapos natutunan niya na rin eventually. Diba? Kahit saan naman So, kailangan any situation, kailangan magaling ka mag-adapt. Ng linya ni Pao dun sa work niya, di ba? Mismo, di ba? Engineer si Pao. Mechanical yun eh. Naging programmer. Pero in a statistical view. Point of view. Kasi pag statistical. Statistical, diploma. Dito sa atin. Yes. Diploma. Tsaka kung saan school ka graduate. Uso pa ba yun? Oo. Sobra. Yung napag-usapan nga minsan, dating na lang eh. Dating sites. So, kailangan may Big 4 pa rin. Nasa Big 4 ka. Parang may tick from Big 4. Big 4. Yeah. So, dapat, kunwari, maglalagay ka ng profile mo sa dating site.
Lalagay mo rin yung... PMI. Lagay mo sa... Graduate. Ano yung mga schools na Samson University. TESDA accredited. NC1. Hindi, sobrang dito kasi sa Pilipinas yung schools niya. Iba yung dito sa atin. Prestige. Yung prestige niya. Tsaka yung mga, yun din, kung kailangan baguhin, yung companies din na mag-hire. Kasi yung companies na mag-hire, ganun yung hinahanap nila. Kasi Which is, minsan yun sa mga schools rin na gano'n, yung mga prestigious na yung connections na lang din Ay, kaklase ko yan si Yung sa kanila naman, yung if you're a company owner, mas madaling mag-filter. Ayun, kasi, isa pa yun. Malay mo ba, di ba? Sa skills nung isa, yung mga ganun. Tsaka hindi nila alam po siya yung mas magaling pa sa cum laude ng ganito, di ba? Hindi. Pero meron yan parang may nabasa ko rin yung kultura talaga. Yung mga law firm sabi, but Harvard lang yung inano nyo. Kasi galing kami doon, alam namin yung tinuro sa kanila. May bias na rin. Alam namin yung tinuro sa kanila na gano'n rin yung parang mission vision namin. Hindi naman siya completely biased, pero siguro parang yun nga dahil nakaka-relate na sila. Ganito training dito. Yun mismo. Parang ano ba to? Ganun din dito sa mga hospital. Pag sinabi mong PGH ka, okay. Galing kang PGH. So mataas sa tingin? No, usually kasi yung mga admin sa mga hospitals, mga PGH talaga yan. Yung mga consultants. Yan. So parang mataas ang tingin pag PGH ka na? Hindi naman. Parang less, na lang. Kampante. Parang ganun. Hindi naman. Parang less na lang yung pagsusupervise nila sa'yo. Kasi alam mo na. Parang ganun. Na-expect nila alam mo na kasi less work sa kanila. Kasi hindi ka na masyadong... Tama. Sa admin part yan. Paano pag doktor? Yun nga. Hindi nga. Yung admin nga ng... Usually naman na admin ng hospital. Doktor din. Doktor din. Bagay. Ako naman isip ko, medyo gets ko yun law firm, sa medical field. Pero kasi syempre, ngayon, medyo uso na yung mga woke industries. Okay. So parang mas, ewan ko, na-imagine ko lang na mas tinitingnan nila yung mga madiskarte, ganun, mga critical thinkers. Diba? Pero yun nga, same. Statistically, parang na-outweigh ba nun yung mga ganong klaseng industries, yung mga big industries na hindi ko sure. Sa IT actually hindi. Hindi siya nagdi-discriminate sa just the big four. Actually, mas pipiliin pa nga nila yung mga AMA, STI. Kasi nila yun forte nila yun No. Parang ganun. Hindi, yun sinasabi ni Tim sa nila, BPO. Yung mga ganun. Oo. Yun kasi diskarte talaga yun. BPO. Kunin nila mga Tagalasal kasi puro sila mga English. Pero yung mga magaling mag-navigate, ewan ko, na-imagine, hindi naman ako nag-BPO, pero siguro yung mga magaling mag-navigate, mag-problem solving, ganyan. Diskarte na yun hindi naman nakakuha sa, ewan ko. Kasi sa mga... Di talaga yan. Innate yan. Hindi yan nga Tsaka yun nga, paano mo ma-end yung call tapos makakasunod ka kagad. Parang number of, parang sila Anong tawag yung quantity yung nila habol nila Ganun, So, kung paano yung diskarte mo na, paano masasolve kagad yung o kaya mapuput at easy yung customer na. Yan yung hindi naman matututunan sa classroom. Hindi, sa actual. Sabi ko nga sa inyo, graduate ako ng pharma, paracetamol lang ang alam kong gamot. Promise. Kahit antibiotic? Lahat natutunan ko na after na. Sa practice na. During practice. Kahit naman. Kasi, diba? Siyempre, depende rin. Yun nga, pag mga yung law, tapos yung general surgery, yun. Dapat by the book ka. Kasi proven, yun yung proven na yung mga old school na diskarte. Pero pag yung mga, pag yung course mo, management, marketing mo, wala kang matututunan sa mga paglabas mo pa talaga ng eskwela, tsaka wala tututunan natin. Kasi ganun yung mga classic na, kumbaga yung mga magulang kasi natin ganun.
Aral ka para makahanap ka ng magandang trabaho ka. Para makakaipon ka. Tapos mamatay ka na. Yung direction ngayon parang Hindi na eh. Wala rin na. ba Hindi na ganun. Iba na yung circle of life eh. Dahil sa ano yan, SOCMED. Naalala ko Actually, yun. Sabi niya, actually, malaking pag bagay. management yung, manager ka, dito ka sa opisina, marketing, nasa sales Kasi ka. management ang nag-graduate mo, di ba? Kasi wala na akong gustong gawin. Ano ba pinakamadaling ko eh? Tapos HR yun, ayaw At si HR. Tim nga, nag-archi pa to dati. Nag-shift. architecture ako isang taon. Pero ganun yung thinking. Pero yun nga, naisip ko nga, lalo na ngayon, mas uso yung mga startup businesses, ganyan, na ewan ko, ano bang business management, di ba? Ang course related to, directly. Mga startup na minsan iba-iba rin kasi. Iba na rin di ba? Ang hirap. Tsaka kahit, eh. mahirap din. Kaya hindi mo masabi. Ako kaya, to go back to the question, ako, diskarte pa rin Ang sagot. Oo. Ang sagot ko. Case-to-case basis talaga. Case to case, I'm sure. Hindi pwedeng lahat. Hindi. Depende Pwedeng pa rin lahat. kung ano ka, yung meron kasi talaga yung magagaling dumiskarte. Totoo naman. Na alam mo yun, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung nila, yung guts nila. Yung karamihan ng mga yun, entrepreneur, mga... Yan, adaptability ang pinaka strong suit ng nag-survive ngayon talaga. Tsaka bitang, kasi ngayon eh. Yun nga, sa Pilipinas nga kasi, tingnan mo pag nag-apply ka, minsan nga, crew na lang eh. College level. Crew. Janitor pare. College level. College Yung level. janitor. Si Even barista. Mga sa Barista, Starbucks. kailangan naka 4-year course ka. Kahit Barista undergrad ka. Oo, kahit undergrad. Basta 4 year. Basta 4-year course. Yung ano ba to? Yung potato corner, di ba? Totoo ba yun? Yung nag-trending dati. Pinost nila yun dahil yung requirement nila. Puta, pang PIA Awards back yung nila eh. Yung Pucha. sa PIA Awards back kaya mag-apply sa kanila kasi Potato at corner lang, no? Biro mo magkano ka lang nun ha? Yung Magpa-fry ka lang ng doon, tapos mix ka lang. pleasing personality. Kompletong ngipin. Mga ganun pa, di ba? May mga ganun pa. Kalukuhan ng puta. So, yun, depende. Anyway. Yun na yung trending kasi ngayon eh. Tsaka dapat Diskarte o diploma eh. Hindi, tsaka dapat tanggalin nila yung mga yung sa schools nga, indiscriminate. Kasi parang mangyayari, diyan ka lang mag-aaral. Para saan pa? Sa akin lately lang. Diba? Parang pagkwentuhan mo sa akin graduate. At ang Mapua, gago, nasa top 10 na eh. Mapua University nga lang. Yun nga, pero minsan kasi parang ganito, kunyari, hindi mapuwa yung nagtanong sa'yo. Or, Ang malapit doon, UP, 3 campus ng UP, nasa top 10 ngayon eh. Diliman, Manila, tsaka Los Baños. Pag sinabi, sa Mapua, ako kasi sa, kunyari, TIP. TUP. TUP, gano'n. So parang nakikita mo yung Alam nila. biglang gumaganon eh. TUP lang. May something lang. Nagkakaroon ng parang inferiority or superiority. Kasi ganito eh. Sa kanya, kunyari, pag tinanong mo, sagot, TIP ako eh. Ako kasi sa Mapua ako eh. Parang gano'n yung parang may angas. Pero pagka... Yung grades yung pinag-usapan. Pag feeling mo na medyo mataas yung school, okay, kasi ako eh. Sa TUP lang ako eh, ganyan. Parang, iba yung tono eh, nag-iiba eh. Di lang naman yan dito yung kultura niya, worldwide yan. Yung ganyan. Kaya Sa lahat. mayroon kang... Kahit naman, kunyari, sa ka-graduate, Ateneo, puta na, iba kagad ang iba kagad yung dating nun. Ako nga lang first hand. Sa UP kasi ako Okay, pero parang may kagad may Ang taas kagad no? Pero kung tutusin, hindi not to put down my course. Pero sa music ako So it's, Pero hindi siya, regardless, UP ka pa rin eh. Exactly. So parang pag nalalaman, UP ka pala. Ang taas kagad eh. Parang na-excite yun ng Na-excite kausap sila. ko eh. Na-excite Talaga yung...
Expectations kagad, biglang gumano. Yes, exactly. Naman, Pisay ka pa nag-high school. Di ba? Isa pa yun. Puta yun eh. Di ba? Yun. Wala nang comment. Wala na. Paano magagamit yan? Ako, yung nagamit ko yung school ko, hindi actually sa trabaho, sa chicks. Totoo. Pagka, ano rin siya, nakakalaki ng edits. Syempre. Big Four. Lalo na pag alam mo na yung kausap mo, di ba? Ganun. Pero personally, wala naman akong school spirit. UST, yeah. Cyrus Baguio yung namin. Tinalo lang kami ng Lasal. 4 years straight. Nung nandun kami. Pero never ako nagkaroon ng yung ganun. Yung proud ako sa school. Naman, sabi mo, UST ka, UST rin ako. Proud. Sabi mo, perpetual ako, Final Four. NCAA. Di Big Four, Final Four. Pasok lang. Final Four. Pasok sa Final Four. Sa Final Four, you up. PCU, Final Four. Pero grabe, no? So, balik tayo kay Tim. Ba't ka nag-shift? Alam ko na ano mo na. Sa person nagkakantuhan na kami niyan. Shift from Arky? Oo. Arky siya sa UST In connection to sa Nag-abot kayo. Hindi, 1 year younger siya sa atin. So ba? 1 year younger ka sa amin. 82 kaming... Pare, hindi to sa pero bihira na ako makahangout sa mga matanda sa akin. Kahit 1 year pa yan. Usually, mga kasama ko talaga. Kasi sa music, pre. Puro ba? Si JC nga, tropa natin. Sa bagay. Ilang taon pa lang yun. Batang yun. Hindi pa nga tuloy si JC. JC, patuloy ka na. Birthday mo. Summer na, pare. Oo. Pwede. Pwede. Oo. Pa-schedule ka na, sir. Okay, mga kilala kang surgeon. Pwede yun. Yep. Yes, sir. Game, team. Pag-shift, wala akong choice, pare. Medyo bulakbol talaga ako eh. Actually, ever since high school. Kaya sinasabi minsan Pisay, ganyan. May may ano ba tawag? Laging connotation na na-imagine kong word, pero hindi. May stereotype na parang Pisay, ganyan. Matalino, sipag or whatever. Pare ako yung opposite talaga. Nakapasa ako, pero not with flying colors talaga. Pero nakapasa pa rin. Nakapasa pa rin. I would say discard in that sense. Di ako matalino. Not like my classmates. Pero na-discartehan ko, nakapasa ako, ganyan. Tapos, yun yung sagot sa tanong mo, diskarte. School pa lang, diskarte na. Kaya medyo ganun din yung sagot ko rin. Depende nga eh. Case to case. Isipin mo pare, mula elementary, syempre, after grade 6, entrance, application, high school. Syempre, sinubukan ko sa Philippine Science. Ang nakapasa from our school, of I forgot kung ano yung population. Ang nakapasa yung valedictorian, yung salutatorian, tsaka ako. Na ako medyo malayo ako, wala ako sa star section, mga ganun. Wala ako sa... So parang medyo fluke siya sa pagtiningnan mo, parang ba't nasama tong parang yung dalawa nagpalakpakan eh. Wildcard, pare. Wildcard. In your face yun. Isingin mo sa buong population, 3 lang kami. Yun nga, yung 2 top ng buong school, tsaka ako. So medyo, dun ko lang nakikita na, okay. Nag-raise yung eyebrows. Hindi lang isa no? Puta, Tim Kodo, Pisoy. Ganun yun Ganun yun usually. Parang ganun. Sino yun, Gagay? Sino yun? Sino yan? And tumuloy hanggang no high school sila medyo alam mo yun, nasa higher tier. Tapos ako yung lang. Tapos stereotype, Pisay, pumasa ka sa UP. Ganun din. All throughout high school, ayos yung 2 kong schoolmate. Yun, I would say medyo stereotypical. Expected mo na. Matalino na Ako yung medyo bulakbol, ganyan. Tapos parang, hindi pala medyo. Tapos pero nakaraos ako. Tapos hanggang college, ganun nga, pumunta akong Arky. Architecture yung pinasukan ko. UST. Tapos same. Malapit yun yung architecture ng UST. Oo.
Isa yun sa mga ano dati, pag architect, UST yan. Kafa. Di ba? Kafa ba sikat dati? na sikat ang Kafa. Kafa ba dati? Tapos naging CFAD, diba? Oo. CFAD ng 4th year na ako. Umiwalay ng CA. Umiwalay. Ang CA sa... Kasi mapuwa, ano lang yan, engineering CFAD. lang yan. Architecture po yan. Just before mag-CFAD, doon ako umalis. Bakit? And, paano ba? Parang hindi ko trip to parang ganun. Long story, parang the shortest way I can say it, na-kick out ako basically. Wow. Nag-fail ako for... NST, ano ba tawag doon? NSTP? Sorry si Mike nakakalam niya. UST rin yun. Tsaka si Mark Lim. Sila, gano'n rin nangyari Not something, not for readmission. Parang gano'n parang ganun. NFR. Parang Yeah, parang ganun. So, na-accumulate ko yung number of units na failure. may certain units ka lang kasi para makatungtong ka ng second year. Parang pag ganitong units na, so hindi ka natatanggap. Parang mahirap. pag 12 units na yung mga ano mo, or plus na ano. Ito yung medyo Chong, medyo hindi ko nakukwento. Di sa tinatago, pero parang medyo deep siya na question eh. So usually sinasabi ko lang, basta nag-shift ako from archi to music. Gusto ko mag-music. Parang ganun yung quick answer ko eh. Pero kung talagang yung sagot, first time yun na UST. First time yun narinig yan kay Tim dito. Nakick out ako UST. Wala akong choice. So ang alam ko lang gawin ng tumugtog. So, out of school ako for a year or 2. SY. Yes, tapos nag-aaral ako mag-classical guitar kasi yun yung requirement sa UP. Tapos nag-apply ako. Tapos yun, after 2 years or something. So, nag-upcut ka ulit? Paano diskarte pagka ano? Walang upcut. May sarili silang exam. Audition. Sarili. Yeah. May parang sa Berkeley. music theory exam. No? Tapos ikaw alam, hindi ko kasi binalak talaga mag-music school eh. Wala ko alam. Ayun. Tapos nag-music education ako doon. Di ako nag-instrument major. Music ed. Nice. Okay. Hindi ko rin tinapos pa. Sabi mo ba? Alam ko naman kung bakit. Ilang years lang. Alam ko 3 years. Pero ilang years yung yung music ed, yung course, the full course. Parang 4 years. Although ako, 3 years ako, 3 years ako nandun. Pero yung standing ko, hindi ko naman, medyo yung load ko palaging minimum, ganyan. Sa UP kasi pwede kang mag-ganon eh. Tapos rin, gano'n ginawa. Seryoso? Oo, ganun. Ako 15 units nga lang. Minimum. 15. Gano'n lang din yan. Kaya umabot to 7 din eh. Hindi ka full load. Full load is 30. Kaya parating nasa bahay ito si Romeo eh. Go to tambayan ko to. Pagka mahaba yung breaks ko. Kasi lapit lang ng bahay nila sa UST. Pag yung may mga long breaks ako, tambay ako sa kanila. Alam na yung mga San Sebastian din kasi siya. Dumiretso siya ng college eh. Pag di ko pa trip. Tapos yun nga, pag Sebastian kasi kilala mo kagad kung sino yung prof nakasulat. Kunin mo yung mga walang ginagawa. Alam mo na kagad. Wala ka natutunan. Wapasa ka sa subject na wala ka natutunan. Kasi yun yung mga tropang hindi sana. Pero yun yung mga tropang delikado, yung malapit nakatira sa school. Diba? Siyempre, tambay ka dun. Basta pa may nagsabing, nasan ka? Saan ka? Yun. Yan. Punta ako dyan. Hindi napasok. Lalo na nung nagawa yung kwarto nito ni Romeo. Laki. Oo, nung college tayo. Nag-overnight ako doon eh. Marami eh. Sa ano? Doon nata na po yung anak nila, no? Sandra? Tangay na sigaw. Totoo? Totoo? Sa tropa ng bahay? Sa bahay na tropa. Sa bahay ng tropa. Sorry. Diba? Baliktad ako. Parati ako nandun, hindi panood ko yun. Witness na. Mali mo siya, director, no? Buti hindi Romeo pinangalan dun sa mga anak ni Sandra, no? Sandra kapatid. Pero inaanak mo? Hindi. Di ba? Sino yung inaanak nun? Si ano? Wala yung panganay nila, walang Sila Froy, sila Froy. Hindi yung panganay nila, walang may alam pa nung una. Secret. Kasi nag-aaral pa. Secret. Baka marinig ni Ian to tsaka ni Sandra. Shoutout kay parang Ian tsaka kay Tapos, balik tayo kay Tim. Sorry in between talaga may mga...
Ano ba? May mga breaks. After UP na... Yun, 3 years lang. Bakit 3 years lang? Same thing as yung friend mo. May mga opportunity. Lalo na sa amin. Yung question na yun actually very applicable sa field namin. Musicians. Hindi naman, I mean, kung gusto mo maging sa academe, gusto mo magturo or ano ba, usually ganun yung gusto mo magturo. Or mag-abroad siguro. Kailangan mo ng papers. Pero I would say from my experience, daming performers or musicians or yung mga nasa industry, mga composers, ganyan. Usually naman, wala namang diploma, hindi naman hinahanap yun. Hindi tinatanong. Output ang ba kailangan. si Mr. C, Ryan Kayab, he's a dropout from, alam ko ganun. Si Ryan kaya. Ryan Musica. Every Thursday. Pero ang dami. Ito pa isang first Example. si, di ko alam, Lito Villarreal, kung kilala nyo. Ano siya, marami siyang na-compose ng mga musicals, theater, arranger siya ng maraming mga artists also, ganyan. Hindi ko siya katrabaho, pero yung brother ko actually, part of musical theater dati. So na-encounter ko yan si Lito Villarreal. Tapos sabi niya, yun nga, wala pala siyang musical degree, wala siyang experience sa music school. Parang ganon. Hindi ko Discard. Tapos biglang like mid-career, hindi ko sure kung mid-career, pero after one of the big projects, sabi niya, first year ako, freshie daw siya sa school. Yung pala, doon ko nalaman, talaga, wala pa lang siyang alam regarding theory or like the formal training. So, ang galing kasi in my eyes at least, when I was, parang high school ata ako nun or, na siya established na siya, kilala na siya. So, yun nga, in our, industry, parang hindi masyadong in demand yung dapat graduate ka. So, that's what happened to me. Second year college ako nun. May mga offer na mag-perform. I was, parang hindi pa masyadong uso kasi malupit ka. Nag-aaral ka pa lang, may offers ka na eh. Ito ngayon sa kasi hindi sa... Talent. Tingin ko hindi naman sa parang paka-humble or whatever. Hindi naman sa talented talaga. Pero feeling ko nauna lang ako dun sa trend nung time na yun. Kasi wala masyadong jazz guitarist nung time na yun eh. Nauso yung bossa nova, ganyan. Hilig ko yun nung high school ako. So, naaaral ko na siya. Na-play ko na in a like limited may background ka na talaga. Okay. Ito yung time na sumikat nag-boom si City Navarro. Wala, pa lang to parang hindi pa, yun pa lang yung pagpasok ng genre na yun. Unknown pa yun sa Pilipinas pero maganda, kunyari lang pakinggan mo, ganda na yun. Pero di mo alam kung bago, di ba? Love song. Love song pero yun pala, bossa na pala yun. At that time, medyo, I would say, hindi pa ganun karami. Konti pa lang talaga yung tumutugtug ng ganun. So ako, medyo nandun ako sa right time, right place. Lucky yung sinasabi mo kanina. Yung palang manager ni City at that time, kasama sa gym nung tropa ko. Parang ganun. Friend of a friend. Okay. Nasabi niya, uy, may kilala ako, nagbubossa nova. So yun, doon ako na manager ni City. Gym buddy nung tropa ko. Okay. So nabatuhan ako ng gig. Tapos mula nun, si City medyo nag-boom nga. So may mga gigs ng out of town. Hindi ko nagli-leave ako sa school kasi syempre out of town yun eh. So doon ko na-realize, teka lang. Tapos meron akong mga nahihindian na gig sa kanya dahil may klase. So not to encourage anyone na pumapasok, pero yun yung ginawa ko, parang I chose na, teka, andito na yung opportunity in my mind, pwede ko naman balikan yung school later. Itong grab na. So parang yung friend nyo. So ayun na. So kaya umalis ako ng school. Sa dire-diretso na. Hindi ka umalis ng school dahil tinamad ka. Parang in-stop mo muna for the meantime dapat
Dahil sa Work. Sa work. Oo. Work yan actually. Oo. Although may bakit din tamad. Tamad ako ever since pare. Seryoso. Pero hindi, kasi kung hindi naman kung wala hindi naman 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 choice yung opportunity na yun, hindi ka naman mag-isip na ano eh. True. So, yun yung yun. pahay sa mga, kung wala kayong opportunity, huwag kayo tatamad-tamad. Para pag may dumating na opportunity, Grabe. yun nga lang, minsan may mahirap talaga na ano ba talaga kailangan mo mag-aral? Iwi mo ng mabuti. Grab lang ng grab, parang si Apo Wangod ba? Yun. Basta mayroong nasa harap. Grab niya lang. Ay, pasok mo pa si Wongkod. Hindi, napag-usapan na namin kanina. Na topic na namin kanina. Grab them by the balls. Kasi yung tato ni Ron, batok yan. Apo ba? Pamangkin. Mga apo. Apo? Mga apo-apo na ni Apo Wangod. Ganda, parang ganda. Maayos na yung pagkaano. Yan. Pero before pa siyang mag-boom talaga. Yung, ang ganda eh. Okay pa rin yung ink, di ba? Tsaka maano. Pakita mo sa camera para makita ng mga madlang manonood. May paki. May bawal sa YouTube yan. Ikaw rin mahirapan mag-edit yan. Blurred mo yan. So, Japanese. natawa ako dun sa, kanina, ikaw ba nagkwento nun sa anime? Ano yun? Si Wangod talaga yata yung gumawa eh. Na sa likod, mandala ata sa likod. Tapos, ewan ko dahil matanda na or malikot yung tao na yun. Basta off-center, na medyo hindi yung, parang medyo talaga yung mapa. Ba't ganun? Sino ba yung nagsabi? Hindi ako yan. Kung napapanood mo to, pakiyan ng mga why comment mo or something. Kasi natawa ako Jump pack kung sino ko man. sa kwento na yun eh. Parang, hanggang ngayon, syempre, hindi niya mapagyabang na medyo awkward kasi kahit na wangod siya. Pero parang pag tinignan mo, parang mali eh. Ano naman kasi sila eh. Yun nga, si Awang Od, yung mga pamangkin, mga apo. Hindi sila yung pag nag-aasinta. Kung eyeball lang talaga. Wala silang yung parang Hindi ka tulad pag artist talaga, di ba? Hanapin. Tapos yung lalo na pag yung mga magagaling na tattoo artist. May sukat-sukat pa yan eh. May sukatan pa yung ginagawa. Hindi parang piniprint tapos dinidikit dito. Hindi, stencil. Stencil. Hindi, may yun. Yung isa nga eh. Sabi niya, Sige. yung pag nagpatato ka dito, iba itsura niya pag nakaganyan ka. Pag nakatalikod. Ang gagawin nila, yung movements din ng muscles mo. Ang gagawin nila, sakto nila sa kahit anong angulo, makikita nila yung tattoo mo. Kung ano itsura nung... kasi sila rin yun. Art nila. So, hindi pala basta marunong ka lang Ito nga sabi ko, sa kapatato, dito. Basta inasinta lang yun. Dyan? Gano'n na agad, no? Nilagyan na lang linya, yung lubid. Di pa nga yung parang pang karpintero na lagyan ng di ba? Para diretso. Kasi yung pang-level? Yung pang-level ba yan? Sa bagay, yung traditional talaga siguro. Asinta lang talaga. Talagang eyeball. Kung duling yun. Sa bagay, baka sinadya niya. Baka may meaning yung medyo off. Off-center. Baka may meaning yun. Kasi meron yun. Kasi di ba nag-iiba eh. Pag kunyari, inano ko na kagalaw. Tapos habang tinatutukan ka, galaw ka ng galaw. Yung mga hindi naman artist talaga na Iba yung relax dun sa may tension. Baka may scoliosis siya. Siguro. Pwede. Kasi tsaka yun nga, kasi yung ink na gamit nila, yung suit, yung abo. Yung unpredictable daw talaga yung kalat ng pagka. Tsaka yung lalim nung pokpok nila. Bagay nandun siguro yung character talaga, no? Kasi pag yung tattoo, yung machine, yun, kabisado nila yung lalim. Control nila. Yun kinukwento ko nga kanina. Yung pagpatato dito yung pinsan nung asawa ko. Nung gumaling, sabog yung talaga? May mga ganun talaga. Kasi hindi nga nila okay. Walang before, walang aral-aral. Walang aral. Asinta nga lang. Tsaka yun na, yung turo sa kanila, yung ganun. Walang formal na, yung mga nagtatato, yung iba fine arts pa nga, di ba sila dati? May totoo ba? Yan.
Kahit nga ear piercing itlog. wala ako. Sa itlog. Wala akong kahit anong ginawa sa katawan. Ito lang, buhok ko lang parati kong pinagtitripan. Buhok ko lang yung parati kong Ikaw, pinagtitripan. meron ka rin. Ako wala. Wala rin. Si Romeo lang yung ganyan. Wrong. Tsaka sino ba? I want Mike? to. Sa atin sa Jump Pack, parang si Joel lang ang meron. Si Joel. Si Amon, wala. Si Amon. Wala yung mga yan. Kahit yung mga pateros boys na Kahit lang yung pubes. Ano lang. si Mimon pareha, si Mimon meron. Pero si Mimon. Naisip ko rin yun eh. Dati. Tattoo. Ako nun, nung namatay nanay ko, gusto ko ipatato yung mukha niya dito. Ano lang. Ano kasi ako mababa yung attention span ko. Magsasawa ako. Yun na. Parang pag ayoko na, sayang lang. Habang tinatato no? Ayoko na! Kalahati pa lang. Pero isa akin naman kasi yun, may mga ibig sabihin na medyo deep. Kaya pinapatato mo. Sabagay. 5 anak mo yan, di ba? Tapos ito Di ba ba yan? Parang 6 yung ex. Ano ba? Hindi, kasi sabi nila pag tinato mo, nagiging permanente. Sabi ko 5 lang. Hirap magpalaki. Ang mo na dagdagan. Dagdagan. Ay, pag meron, didagdagan. Kaya sabi ko, Anyway, ayun. Until now, may ano pa rin kay City. Connected pa rin ba? Or... Oo, actually, very, tawag ito? Band. Ha? Yung mga banda nyo with City, may ba kayo? Group chat. Wala. Although, pa rin, very seldom, pero once in a while, tinatawagan ako. Kumbaga nandun pa rin ako sa list niya. Meron siya mga every hindi lang, kunyari, ikaw lang lagi dun sa natin. Yan, may Gimmick City. Dito sa 10 hotel na to, tayo ang nanento ha. Well, ngayon kasi puro siya, tawag dito, puro showbiz na rin kasi. So, puro mga show na talaga. Okay. So, Nag-asap pa siya no? Oo. So, wala na siya talagang main band, if I remember correctly. So, may kliyente na gusto niya, may kasamang live music. Siyempre, tatawagan niya yung first call na gitarista or pianista. Oo, sa bagay. Minsan, nagkakataon, walang, halimbawa, request nila guitar talaga. Tapos, wala yung first call. Baka may ibang event or something. Tapos, second call. Hindi ko alam kung pangilan ako eh. Pero yun, minsan tatawagan ako, ganyan. Uy, team, pwede ka ba? Wala si ganito. Oo. Ayun. Pero pag ba yun, kunyari, tinawagan ka, may gig tayo sa ganyan. Ano yun, bibigyan ka niya ng set of songs na, ito kakantahin natin Oo. Ganun naman na siya eh. Usually, kasi syempre, pag celebrity na, minsan yan, 5 songs lang at most 3 songs. Mahaba na. So sabihin ko na, sige, send mo sa akin kung anong lineup. Mag-send yun ng song list tsaka ng links na. Parang, itong areglong to, gantong. So yun ay aralin ko. So after nun, may practice pa kayo niyan? Wala na. Usually wala na. On the spot na agad. Ito, madalas nag-rehearse kami sa doon mismo sa holding room, ganyan. Daanan natin. Tara, hindi pala nakakaba yun. Pare pag pro, ba? Syempre. Kasi hindi mo alam. Pagdating doon, mali pala. mga team level, ganyan. Hindi na pwede mag-sorry. Pero, Sorry. tawag dito, on her side din, magaling kasi rin siya. So, nakakasabay. Minsan, nagkakamali ako. Minsan, may sumusobra ako mga bara, ganyan. Siyempre, sasabayan. Magaling din naman talaga sa mga ganyang levels na, Yan. Pero usually, ang ginagawa ko, siyempre, send niya yung link. Sisiparahin ko talaga, aralin ko, tapos susulat ko na para hindi na magkamali. Tapos susundan ko na lang. Nag-i-impromptu ba? Meron din. May biglang humaba yung Kung ikaw Meron din. Okay. Di ba siya yun? Siya yun. Minsan pag napapasarap kasi talaga, yung jam, parang minsan nawawala na yun. Ewan ko, tama ba? Sa jazz ba ganyan? Hindi. O kailangan ka pa rin, nasa bilang ka. More or less. Pero syempre may naman yun? Lenient naman sa Oo nga. sa mga Just ganyang yun. klase. So,
Pero ayos din. pag pro ka na, kaya mo na sabayan yun eh. Tama, diba? Oo. Parang, Gagawa mo na lang ng paraan to mukhang hindi nagkamali or yun na. mga nanonood, wala akong pakialam. Galing. Oo. Tsaka just kasi pang ano talaga yun eh. Wala, hindi na ma-describe no? Pang kalma, no? Kalma. Parang pag nakakadinig ka ng just, parang bigla kang papabuntong hininga, tapos nag-iiba yung... Pero ano, Tim, bakit gitara? Yung assignment ko yun. Anong unang... Bakit yun ang weapon of choice mo? Parang walang, hindi ko rin siya pinili. Kasi, dad ko kasi nagigitara. Ganun. So, nung bata ako, tapos mga kuya ko, syempre tinuturuan ni Papa. Ako kasi, parang lower batch ba tawag doon? Basta dalawang kuya, medyo magkadikit sila ng age. Tapos kami ng sister ko na magkadikit ng age. Malaking gap. So, kami yung nanonood. Sila na yung mga older kids. tinuturuan sila ni Papa. Ganun. Ako, nod lang. To syempre, dahil sister yung isa eh. So, ako gusto ko sumama doon sa boys. Di ba? So, trying to fit in, ganyan. Nagigitara din ako. Tapos yun, doon na, hindi sa parang hindi ko na rin sinubukan yung ibang instrument at that time. Tsaka nandun lahat ng tools mo eh. Sigurado may gitara ka. Kasi pamilya mo ganun. So, I don't know. Hindi ko siya talagang pinili in a way. Hindi ko siya pinili. Yun na lang yung nakasanayan ko. Tapos later on, nung nag-music ako, syempre, may subjects din ako. Piano, drums, whatever. Tapos, kaya ko rin tumugtog ng mga usual na mga bass. Nag-try ako mag-cello. Tinry ko mag-violin pero holats din. So, ewan ko, nag-revert back lang ako dun sa nakasanayan ko na. Kaya virtuoso ka, di ba? Virtuoso. Sa instrumento. Wala ka amin yan. Wala. Tsaka, wala akong kilalang umamin yan. na virtuoso? Hindi, tsaka hindi, ito, lagi ko sinasabi na hindi, again, hindi ako nagpapaka-humble. Pero yung hype ko kung nakikita niyo, parang nandito, si Tim Kada, ganyan. Daming kwento na, totoo naman, syempre, tumugtog ako kay City, ganyan, medyo sumikat. Pero parang yung hype ko, ang taas. Pero yung actual pagtugtog ko at yung skill level ko, parang mas mababa. Humble lang yan. Wala lang dalang gitara. Kala nila talaga. Kala nila. Babalik si Tim, may dalang gitara na. Sumampol. Jazz guitarist yan. Pero tutuusin, pagdating sa jazz vocabulary, pare, wala akong. Nagkukungwari lang ako sa totoo lang. Nagkukungwari lang talaga. Panggap. Dahil dyan, may gitara kami dito. Totoo yan. Tsaka, siguro dahil na-attach na rin yung pangalan ko sa mga names. Like, si City, yung mga band niya. Mocha. Mocha band. Na-attach kay Mocha. Dami ko kasi tinutugtugan dati. Emotionally. Yung Sino pa? Yung era ng 2009, 2010, mga ganyan. Yun yung era ng mga prod eh. And diba, at least nung time natin. Tapos, naging ayoko kasi mag-name drop masyado. Pero totoo naman, naging friends ko yan sina Barbie Almalvis. So parang in association, para ako nasasama dun sa level nila. In a way. Tinugtugan ko yan si Quest. Hindi ako kilala si Quest. Sina Roxanne Barcelo. Mga ganon. Friends, so parang, friends sila. Roxanne. So parang, galing kumanta na din. Magaling talaga. Yun naman ang umpisa niya eh. Bago siya actually, artista talaga. So parang by association na ako nasama ko. Pero hindi talaga ako ganun ka. Hindi Tim. Hindi ka naman nila kukunin kung hindi ka... Hindi, tropa kasi. Tropa yun. Kaya, kahit tropa, hindi ko kukunin to. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Tropa mo, alam lang, DAG. pero, ayun. Parang feeling ko lang minsan yung hype ko. Pero ngayon, sinong mo? Kumbaga? Aside kay City, sinong... Ngayon, 2024, wala talaga ako sinasamahang, kasi medyo mag-backtrack ako before pandemic. Before pandemic, ang nakasama ko na lang talaga yung band ko,
Brass Monkeys, yun yung regular band ko talaga, Brass Monkeys. Yun. Isabihin ko lang yung background ng Brass Monkeys. Parang ano siya, yung trip mo, Mighty Mighty Boston. Horn section. Pero jazz talaga. Kasi ska ang Boston. Pero ganun, horn section. Tapos, siya ang gitarista doon. parang Michael Bublé-ish style. Pero mas loose siya ng konti. Ganun. Hindi na ako masyadong, kasi honestly, pare, tumatanda na tayo. So, marami ng bata ngayon na session players din. Na hindi ko na rin talaga masabayan. Kaya alam kong medyo nag-giveaway na ako na alam kong di na ako ganun eh. Di na ako first call. So nag-stick na lang ako doon sa mga nakakasama ko talaga, Brass Monkeys, ganyan. Tapos may mga pool. Ang uso na ngayon yung collective eh. Mga collective, tinatawag nila. Musicians collective na may pangalan. For example, ano ba? SB19. Hindi, yun na lang siguro sa akin yung Spectre. Meron akong sarili. Okay. Spectre yung tinawag ko. Spectre. Pero hindi talaga siya banda. Para siyang collective na okay, yung client lumapit sa akin, kailangan ko ng ganito. Merong bassist, may pianist. So gagawa ako ng group. Package na. For that. So medyo ganun yung uso ngayon eh. Kasi hindi na po pwede yung... Depende sa ng client. Kinuha ka bigay ka ng big dem ngayon. Sino ba sikat? Ikaw, yung favorite mo, Zakta Budlo. Tapos, mag-i-inquire siya ng backup band. Mga ganon. Pakout naman. Oo. Pero kasi, dati nauso yung band talaga. You get performers as a whole band. Pero ngayon, hindi na pala ganun ngayon, no? Yung availability na lang din kasi, tsaka yung commitment. Tsaka minsan, yung mga corporate, yung mga company, ganun din yung hinahanap eh. Kailangan namin ganito, intimate lang eh. So, hindi namin kailangan ng full band. Lang, acoustic, ganyan. Paano kung full band kayo? Hindi na. Hindi na pwede. So, ang gagawin mo, as a parang yun nga, kung collective, sige sir, meron akong trio, ganyan. So, meron ka ng mga bubuuin na groups. So, ganoon na lang ginagawa ko mula nung mga 2018, 2019. Wait lang, singit ko lang kasi yung Ukulele Philippines Ansam, may mga ganyan din kaming offers na gigs na. Ang dami niyo naman, pwede bang 3 lang sa inyo? Kasi full band kami, yun yung package namin para kaming ukulele orchestra. So dapat 6 to 7. May hindi si Kuya Lawrence. Kasi you get what you give, parang I'm sorry, buo talaga kami. Kulang yung yung hindi ganun magiging solid yung performance if ito lang yung kung i-handpick mo lang yung type mong pumunta dun sa event mo. Buti hindi siya sabi, di ikaw na lang mag-aaral mag-ukulele. Diba? Parang kunin mo yung... Tangina ka. Gusto ko River Maya, si Rico Blanco lang, tsaka si Bamboo. Yan lang kukunin ko, yan lang trip ko eh. Pero pag in-introduce River Maya pa rin sasabihin. Parang ganun. Pero kasi yung sa kanila, Collective na. Meron ng... Ganun talaga yung... Meron ng... kailangan ko ng ganitong ito yung music na dito sa na to. Ganyan. Tapos i-aayon mo rin sa budget ng client. Yes. Na parang ito lang yung afford namin. Anong pwede mo? Ilang kanta? Isa lang yan, sir. Kahit yung gano'n. Isa lang yan. Magkano budget mo? 1K. Tangina, chorus lang yan. Ma-adjust na rin. Sir, chorus lang yan. Meron ding I'm sure makaka-relate yung mga makakarinig ng musicians na kailangan namin ganito acoustic lang, gitara tsaka vocals, duo, banjo, yun lang yung intimate lang intimate. Sige sir, anong klaseng program? Tapos ang sasagot, dancing set. Ganon. Dancing set. Tapos dalawa. Kasi gusto namin after nung program, sayawan. Tapos dalawa. Diba? So parang acoustic dancing. Doesn't make sense na. So minsan you have to i-push mo din na, sir, if you want gusto mo talagang magtumunog yung ganyan and mag-enjoy yung mga tao, I would suggest na ganito. So, full band pa rin. I would suggest a DJ. Actually, diba? DJ na lang. DJ ka na tayo. Sino magsayawan? DJ kayo. Sayawan pala eh. May DJ din kami Ready rin ako sa ganyan. May contacts tayo dyan. Okay.
Wala na. May time ba na kunyari, ay, connected ka pala kay pwede bang isama mo siya? Oo nga, no? May ganun ba? Kay mga big names. Oo. Kunyari, kasi Parang nakita ko kasama mo sa video Or to. Sa ganito, natanong, pwede mo ba siyang isama sa gig? or natanong na, ano yung mga ibang mga kasama mo dati sa tapos, syempre, sasabihin mo, nag-session ako kay City, kay ganyan. Ganun ba? Pwede ba? Baka pwedeng isama mo siya pag may maraming ganun. Pero not in those words. Parang more of... baka naman. Or how... Paano kung isa... Bekenemen. Lagi kong pagka ganun, for example, concrete example si City, ganyan. Wala naman akong kumbaga hindi ko naman siya pwedeng kunin as her. So, i-direct ko na siya sa ito po yung number ni ganito. Alam ko na yung manager niya. Sa management ng ni City talaga. Tapos yun, sabi ko, if you want, you can request na kami yung mag-backup for her. Ganun. Mga ganun na lang. Pero yan, madalas yung ganun. Lalo na pag nalalaman na nakita sa video, ganyan, na kasama ko si ganito, re-request niya. Like si Melina, di ba? Yung last mong tutugtugan. Parang sumali siya ng, saan ba siya? Showtime? Tanghalan ba siya? Tanghalan. Oo, tawag ng tanghalan. Tawag ng tanghalan. Dami rin sumikat doon, pre. Marami. Tawag ng tanghalan. Actually, maano na siya eh. Para siyang Big Four, pare. Big Four. Pag nalaman, nag-TNT yan. Iba na yung dating eh. Iba na yung dating eh. Pwede nang sumingil yan ng mga mga 6 digits. Kahit sabihin natin na isang beses lang siya sumalang. Diba? 6 digits na kagad yun. Hindi, example lang. Parang semi-finalist. 6 digit kasama yung .00 eh. Halimbawa. 6 digits, pre. Meron. Kasama hawak sa suso. Hawak ka? Gago. Ay, Diyos ko. Joke lang Hindi naman totoo yun. Hindi yata. Pero may singer ako nakakasama, si Vanessa Celestial. Yun yung madalas na re-request sa akin. Kasi may siya eh. Inukwento ko sa'yo, yung trombone player. Napanood ka na namin. Oo nga, tama. Trombone player siya pare, yung gig nila parang from San Miglite. So, kailangan nilang magsuot ng blue. Trombone player, maganda, magaling. Talaga, complete pa. Bukod sa kumakanta pa, nagto-trombone. Oo. Hindi, pero hindi siya yung, si Vanessa, hindi siya yung maganda. Alam mo yun? Meron talaga, as in siya, very talented talaga. So, madalas siyang re-request sa akin. Pag nag-i-inquire, may kita niya, syempre mag-send ako ng video. So, may kita na, uy, pwede bang siya? Sige ma'am, check ko yung availability. Dahil nga may X factor tong si Vanessa, madalas siyang unavailable, maraming gigs In demand. Honestly, may alam din niya, kinuwento ko sa kanya. May mga hindi yung nag-push through na deal dahil hindi siya pwede. Ganon. Ilang beses ako, siguro mga 3 o 4 na parang hindi na lang. So, sayang, go-bite pa naman ng 100,000. Pero wala eh. Nano mo na ba, team, na makipag-negotiate ng parang alternative eh? Or talagang yung trip nila? I always do. Meron ako mga iba pa. Siyempre, hindi naman backup, kumbaga na. At alam kong magaling din at kumbaga, Regine. Ayaw niyo po, Regine Velasquez. Ayaw. Aparador talaga. Of course, hindi naman, syempre, i-build up ko din. Si Kanto. Pero hindi na, totoo naman. Totoo na din naman yung pag-build up ko. Magaling talaga. Siya talaga yung wala eh. Siya talaga yung, madalas siya yung gusto talaga eh. May it factor. May it factor talaga. Uy, hahanapin nila mamaya si Vanessa. Vanessa Celestial. Celestial. Hahanapin nila si Hanapin ko na ngayon, bro. Pakinggan ko. Once ko pa lang siya na-meet eh. Dun sa Vanessa Celestial. Saan yan? Sa Saverville? Takeover. Down siya. Siya lang kasi yung ganun eh. Siya lang yung nagtutrombone. Tapos, diba? Sobrang
Rare nga yan. So, Kaya ano siya. in demand yun pag ganun. Ano siya, nasa part siya ni Richard Boone Big Band. Mga ganun. Follow. Uy. Ano ba? Nahuhulog po. So yan, ay Instagram yan. Then, Sa FB. FB. Yeah. Ma-email nga to. De, joke. Kasama Uy, wag namin si ganyan. Timmy. Nagano na pala siya sa Wish. Oh. Yeah. Galing yan, magaling. TNT din. Napanood ko ng live. TNT ba to? Tawag ng Pero tanghali. nag-ano ba siya? Nag-finalist Placer? ba? Hindi ko Placer. alam, honestly hindi ko alam. Pero alam ko ilang weeks din siya doon. Parang ganun. May Trombone. Search mo rin, may group din siya. Brass Rosettes yung pangalan. Brass Rosette, sorry. Ano naman siya? Yung ba yung silang tatlo nila, ano? Dalawa lang sila, si Nicole. Si Nicole? Tetor, sax player naman yun. Si Nicole. Yun. Kita ko kasi kasama sila ni Nicole Asensio. No, actually may Nicole. project sila. Tsaka siya, si Vanessa. Tatlo silang girls. Yung. Yeah, yung mga pangmalakasan na ngayon. Ito pre. Last. Wag mo na i-deny ito pre. Yeah. Wag mo na i-deny. Yan yung ilagay mong cover photo ng podcast natin, no? Yung podcast natin. Hindi si Tim. Yeah, Tapos naka-zoom. Galahati lang ni Timmy. Walang iya. Special guest team. Pero kalahati na sa team. Si Vanessa. Ay, nako. Pero... Basta try nyo ba? Mahilig ba kayo sa Isaw ng UP. Hindi, flavored. Kala ko Yung isaw isang ng UP. ginagawa namin ngayon yung Red Horse tapos caramel syrup. In ba siya? Ako di ko pa na. Tatry ko. Kung ano sa next time. nagtitipsy pig ba kayo? Medyo mga Gen Z shit. Pero may sila doon. May caramel beer Wala sila. nakapunta dun. Parang ganun 300 chong. 300 isang mug. Ganyan kalaki. Okay. Pero may tropa ako. Sinubukan niya. Ginawa lang niya. Red Horse tsaka like isang shot glass or 1.5 shot glass ng caramel syrup. Ganun. Yun na yun tayo. Mga try nga. So magkano lang, mula nun, hindi na kami bumalik ng tipsy pig. Ang sarap eh. Ang sarap. Hindi sa parang Hindi lang din sa Tipsy Pig. Ano din? Price eh. So, masarap food nila, in fair. Ay, masarap na. Puta ka nun lunch. Huwag ka lang din yung gabi. Sarap eh. Punta kami doon, family. Sama ko yung mga kapatid ko. Food trip. Anong tawag niya yun? Gastropub. Gastro. Okay. Di resto bar. Gastropub. Para yung tambayan ko. Yun din yun eh. Rest lang. Tambayan ko ngayon team doon talaga sa Makati. Kila Kyle. Ang dami kong nami-meet doon. Yung kila Kyle, yung sa pinuntahan natin. Ni Franz. Sa mahal Big dun, Boss. Gagi. Yes. Pobly. Parang, yeah. Siguro kung kaya ko lang dun every quarter, mga ganyan. Quarter talaga. Quarter pa rin. Quarter talaga. Not even once a month eh. Maano pa. Pigil pa yung quarter. Yes sir. Special occasion nga lang. Hindi ka pwede magwalwal. Sip-sip lang. Di man daan eh. Ganyan ka konti. 500. Ganun-ganun yung hawak-hawak ka lang tayo mong hawak. Kwenta. Nursing. Ano tawag? The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are the host's own. The material and information presented here is for general information purposes only. Any views or opinions are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, or individual. Listener and/or viewer discretion is advised.